Nakarinig ka na ba ng isang hari na binigyan ng Diyos ng sobrang katalinuhan pero bumagsak pa din dahil sa sarili niyang kahinaan? Ito ang kwento ni Solomon, ang pinakamatalino, pinakamayaman at pinakamakapangyarihang hari sa buong kasaysayan ng Bible. Pinayaman niya ang Israel, pinalakas niya ang kaharian, pero may isang bagay na hindi niya nakontrol at ito ang mga babae. Dahil sa labis niyang pagnanasa, unti-unting lumabo ang kanyang paghatol. At kahit nasa kanya na lahat para maging isang pinakadakilang hari ng Israel, ay naging masaklap pa din ang katapusan niya. Binigyan ng Diyos si Solomon ng wisdom. Ibig sabihin, kakaibang talino at malalim na pag-unawa. Dahil dito, naging makapangyarihan ang Israel. Umunlad ang kalakalan, dumami ang kayamanan at kinilala sila ng mga malalayong kaharian. Pero sa loob ng kanyang palasyo may isang lihim. Mayroon siyang 1,000 women, 700 wives at 300 concubines. Mga babae na hindi lang asawa kundi dagdag na kapareha ng hari. May mga prinsesa siya mula Egypt, mga babae mula Moab, Ammon, Edom at Sidon. Bawat isa may sariling kultura, paniniwala at pangarap. Sa unang tingin parang simbolo ito ng kapangyarihan. Pero sa totoo lang, naging bitag ito. Bawat kasal ay kasunduan sa politika, paraan para siguruhin ang kapayapaan sa ibang bansa. Parang sinasabi ni Solomon, magpakasal tayo para walang giyera. Pero may kapalit. Kasama ng mga babae, pumasok din sa Israel ang mga Diyos at ritual ng mga babae niya. Kaya naman unti-unting hinamon nito ang pananampalatayang dapat ay iisa lang ang sinasamba. Kaya ang tanong, ang 1,000 babae ba ang dahilan ng pagbagsak ni Solomon? Bago natin sagutin yan, balikan muna natin kung saan nagsimula ang lahat. Taong 990 BC, sa sinaunang lungsod ng Jerusalem, isinilang ang isang sanggol na may pangalang Solomon. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, mapayapa at kaibigan ng Diyos. Si Solomon ay anak ni King David, ang dating pastol na tumalo kay Goliath at naging isa sa pinakadakilang hari ng Israel. Pero may madilim na bahagi ang simula ng kwento niya. Ipinanganak si Solomon mula sa relasyon ni David at Bathsheba. Si Bathsheba noon ay may asawa, si Uriah the Hittite, isang matapang na sundalo sa hukbo ni David. Para itago ang kanyang kasalanan, ipinadala ni David si Uriah sa pinakamapanganib na labanan at iniwan siyang walang proteksyon. Doon namatay si Uriah, hindi ito nakaligtas sa paningin ng Diyos. Bilang hatol, namatay ang unang anak ni David at Bathsheba. Isang masakit na kapalit ng kasalanan. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Nagsisi si David, humingi siya ng tawad at ipinakita ng Diyos ang kanyang awa. Pinatawad niya si David at mula sa kapatawarang iyon, isinilang si Solomon. Parang simbolo ng pagkakasundo ng langit at lupa. Habang lumalaki si Solomon, may isang taong naging mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Siya ay si Prophet Nathan, isang propeta ng Diyos. Ibig sabihin, taong ginagamit ng Diyos para magbigay ng payo at mensahe. Habang si King David ay abala sa pamumuno sa kaharian, si Nathan naman ang naging guro at gabay ni Solomon. Tinuruan niya ang batang prinsipe hindi lang tungkol sa pamumuno, kundi pati sa pananampalataya at tamang pag-isip. Tahimik magsalita si Nathan, pero matalim ang kanyang mga mata. Sa bawat pagtingin niya kay Solomon, nakikita niya ang isang bagay na kakaiba. Nakikita niya ang binhi ng karunungan at ang posibilidad ng isang dakilang hinaharap. Pero alam din ni Nathan ang isang mahalagang katotohanan. Hindi si Solomon ang panganay na anak ni David. May mas matatanda siyang kapatid na pwedeng maghabol sa trono. At may isa pang lihim si Nathan na alam niya ng buo. Alam niya ang kwento ng kasalanan ni David at Bathsheba, ang ina ni Solomon. Dahil dito gumawa si Nathan ng isang matapang na plano. Sa mga pribadong usapan nila ni King David, unti-unti niyang ipinapasok ang ideya na si Solomon ang pinili ng Diyos na maging susunod na hari. Hindi ito biglaan, dahan-dahan. Sa maingat na mga salita at sa mga pangitain na sinasabi niyang mula sa Diyos, napaniwala niya si David. Unti-unting nakita ni David na sa kanyang mas batang anak, may pangako ng mas maliwanag na kinabukasan. Nang magkasakit si David at maramdaman niyang malapit na ang kanyang wakas, tinipon niya ang natitirang lakas. At doon niya pinagtibay ang desisyon. Pinangalanan niya si Solomon bilang legal na tagapagmana ng trono. Pero may problema. Si Solomon ay 15 years old pa lang nun. Bata pa. At alam niyang ang pagiging hari niya ay may kasamang panganib. Paulit-ulit sa isip niya ang babala ng kanyang ama. Mag-ingat sa mga kaaway na maaaring magbalak laban sa kanya. Kaya kahit bata pa, gumawa si Solomon ng mabibigat na desisyon. Sinimulan niya ang isang malawakang paglilinis ng mga kalaban para siguraduhin ang kanyang kapangyarihan.
Isa sa mga unang tinanggal ay si Joab, ang chief general ni David na sumuporta sa kapatid niyang si Adonijah. Pinakita agad ni Solomon na hindi siya magiging mahinang hari. Pagkatapos nun, ipinapatay rin niya si Adonijah para tuluyang putulin ang anumang balak na agawin ng trono. Hindi doon nagtapos ang kanyang mga hakbang. May malayo siyang iniisip, pinalakas niya ang hukbo ng Israel at humanap ng makapangyarihang kakampi. At dito pumasok ang Egypt. Nakipag-alyansa siya sa Pharaoh ng Egypt. Ang hari ng Egypt, isa sa pinakamakapangyarihang bansa noon. Paano niya sinelyuhan ng kasunduan? Pinakasalan niya ang anak ng Pharaoh. Ito ang una niyang asawa. Isang kasal na hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa kapangyarihan at politika. At sa panahong iyon, tagumpay ang hakbang na iyon. Lumakas ang relasyon ng Israel at Egypt, lumakas ang kaharian. Pero tulad ng marami sa buhay ni Solomon, ang tagumpay na ito ay may nakatagong kapalit. Sa kasamaang palad, naniwala si Solomon na ang pakikipag-isa sa mga makapangyarihang babae mula sa ibang mga kaharian ang pinakamabilis na paraan para palakihin ang kanyang kaharian. Akala niya, mas maraming asawa mula sa iba't ibang bansa, mas maraming kakampi, mas matibay ang kapangyarihan. Hindi pa niya alam noon ang paniniwalang iyon ang babalik para saktan siya sa huli. Isang gabi, habang tahimik na nagpapahinga si Haring Solomon, siya ay nakatulog ng mahimbing. At sa gabing iyon nagkaroon siya ng isang panaginip na magbabago sa kanyang buhay. Sa panaginip nagpakita ang Diyos sa kanya at sinabi ng Diyos sa isang tinig na puno ng biyaya, "Humingi ka, ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo." Hindi humiling si Solomon ng yaman, hindi siya humiling ng mahabang buhay, hindi rin niya hiniling ang kamatayan ng kanyang mga kaaway. Sa halip may kababaang loob siyang sumagot, sinabi niya, "Ipinakita ninyo ang dakilang kabutihan sa aking ama na si David dahil siya ay tapat, matuwid at sumusunod sa inyo. Kaya ngayon bigyan ninyo ako ng pusong marunong umunawa para pamunuan ang inyong bayan at malaman ko ang tama at mali. Sapagkat sino ba ang kayang mamuno sa napakalaking bayang ito kung walang karunungan?" Natuwa ang Diyos sa kanyang hiling. Nakita ng Diyos na malinis ang puso ni Solomon at ang hangarin niya ay maging isang makatarungang hari. Kaya sinabi ng Diyos, "Dahil humingi ka ng karunungan at hindi ng yaman, mahabang buhay o pagkatalo ng iyong mga kaaway, ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan at talinong walang kapantay. Wala pang naging katulad mo at wala ring magiging katulad mo sa hinaharap." Pagkagising ni Solomon, daladala niya ang pinakamahalagang regalo para sa isang pinuno. Hindi ginto, hindi hukbo, kundi karunungan mula mismo sa Diyos. Mula noon namuno siya ng may katarungan, malasakit at malinaw na pag-iisip. Mabilis na kumalat ang balita. Ang karunungan ni Solomon ay naging alamat. May mga hari at tao mula sa iba't ibang bansa na dumadayo sa Israel para lang marinig ang kanyang mga salita. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, lahat ng hari sa mundo ay nagnasang marinig ang karunungang inilagay ng Diyos sa puso ni Solomon. Isang araw may dalawang babae ang humarap kay Haring Solomon. Pareho nilang sinasabi na sila ang tunay na ina ng isang sanggol. Pareho silang umiiyak, pareho silang nagsusumamo. Ang sanggol ay tahimik lang, walang kaalam-alam sa away ng dalawang babae. Ramdam ng buong silid ang tensyon. Tahimik na nakinig si Solomon sa kanilang kwento. Pagkatapos may matibay siyang sinabi na ikinagulat ng lahat. "Dalhin ninyo sa akin ang espada, hatiin ninyo sa dalawa ang bata at ibigay ang tigkalahati sa bawat isa." Nabigla ang lahat, napatigil ang hininga ng mga tao, tahimik ang buong silid, at doon may isang babae ang biglang sumigaw. Punong-puno ng pagmamahal ang kanyang tinig. Sinabi niya, "Panginoon ko, ibigay na lang sa kanya ang bata, huwag ninyo itong patayin." Samantala, ang isang babae ay nanatiling malamig ang loob. Wala siyang pakialam, payag siya na hatiin ang sanggol. Doon na agad nalaman ni Haring Solomon ang totoo. Tumayo siya at malinaw na sinabi, "Ibigay ang buhay na bata sa babaeng ito. Huwag ninyong sasaktan ang sanggol. Siya ang tunay na ina." Nagwagi ang karunungan ng hari. Hindi niya kailangang magtanong pa. Hindi niya kailangang magsiyasat pa. Ang tunay na ina, dahil sa wagas na pagmamahal, handa siyang isuko ang kanyang anak basta mabuhay lang ito. Samantalang ang huwad, walang awa, walang malasakit, walang pagmamahal ng isang ina. Mabilis na kumalat ang balita sa buong Israel. Namangha ang mga tao. At sinabi ng kasulatan, nang marinig ng buong Israel ang hatol ng hari, nagalang at natakot sila sa kanya dahil nakita nila na ang karunungan ng Diyos ay nasa loob niya upang magbigay ng hustisya. Ang pangyayaring ito ay naging patunay na ang karunungang ibinigay ng Diyos kay Solomon ay totoo at buhay. Dahil dito,
lalo siyang iginalang ng bayan. Mas tumatag ang kanyang pamumuno at ang kanyang pangalan ay naiwan bilang alamat na aabot sa maraming henerasyon. Ngunit sa panahong iyon may isang bagay pa ang kulang. Wala pang templo ang Israel. Kaya ang mga tao ay patuloy na naghahandog sa matataas na lugar, sa mga pansamantalang altar, sa ilalim ng bukas na langit. Wala pa kasing naitatayong bahay na laan talaga para sa pangalan ng Panginoon. Kaya nagpasya si Solomon, itatayo ko ang unang templo ng Israel. Pero may problema. Wala pa siyang sapat na materyales para sa napakalaking templong nasa isip niya. Kaya gumawa siya ng isang madiskarteng hakbang. Nakipag-alyansa siya kay Hiram, ang hari ng Tiro, isang lungsod na kilala sa husay sa konstruksyon, sa yaman at sa magagaling na craftsmen. Ibig sabihin mga bihasang manggagawa. Nagpadala si Solomon ng mensahe kay Hiram. Sinabi niya, alam mo na dahil sa walang tigil na digmaan na hinarap ng aking ama na si David, hindi niya naipatayo ang templo para sa Panginoon. Ngunit ngayon binigyan ako ng Diyos ng kapayapaan sa lahat ng panig. Wala ng kaaway, wala ng banta. Kaya nais kong itayo ang templo para sa pangalan ng Panginoon kong Diyos, gaya ng ipinangako niya sa aking ama. Natuwa si Hiram sa alok ni Solomon. Agad siyang pumayag, nangako siyang magbibigay ng cedar at cypress wood, mga mamahaling kahoy na matibay at ginagamit sa malalaking gusali, at mga bihasang manggagawa. Kapalit nito, magpapadala si Solomon ng pagkain at iba pang pangangailangan sa lungsod ng Tiro. Isang kasunduang kapaki-pakinabang sa dalawang panig, at dito nagsimula ang pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng Israel, ang pagtatayo ng templo ng Panginoon. Dahil sa mga materyales na nakuha ni Solomon mula sa alyansa niya kay Hiram, sinimulan na niya ang pagtatayo ng templo sa Jerusalem. Hindi ito basta proyekto lang. Ito ang pinakamahalagang gusali sa buong Israel. Inabot ng 7 taon ang pagtatayo nito at hindi minadali. Ginawa ito ng sobrang ingat at eksakto ayon sa mga tagubiling galing sa Diyos. Ayon sa kasulatan, ang templo ay 60 cubits ang haba, 20 cubits ang lapad at 30 cubits ang taas. Ibig sabihin, napakalaki at napakataas para sa panahong iyon. Bawat detalye ay pinag-isipan, mula pundasyon hanggang sa pinakamaliliit na dekorasyon. Ang mga pader ay binalutan ng cedar wood, isang matibay at mamahaling kahoy. At halos lahat ng loob ay tinakpan ng purong ginto. Kapag pumasok ka, parang pumasok ka sa isang banal at napakaliwanag na lugar. Tinapos ni Solomon ang templo, nilagyan ng bubong na gawa sa cedar beams at planks, at nagtayo rin ng mga side rooms sa paligid nito na ginagamit para sa imbakan at mga gawain ng mga pari. Pero hindi doon natapos ang ambisyon ni Solomon. Pagkatapos ng templo, sinimulan naman niya ang sarili niyang palasyo. At mas matagal pa ito. Inabot ng 13 years bago tuluyang matapos ang palasyo ng hari. Mas mahaba kaysa sa templo. Ang palasyo ay napakaganda. May malalawak na bulwagan, matatayog na haligi at mga harding luntian. Lahat ng ito ay ginawa para ipakita ang kapangyarihan at kayamanan ni Solomon. Mula pundasyon hanggang bubong, lahat ay gawa sa dekalidad na bato, pinakinis sa loob at labas. Dahil dito, hindi lang Jerusalem ang nagbago ang itsura. Ang buong Israel ay nakilala bilang isang makapangyarihan at mayamang kaharian. At dahil dito kumalat ang balita tungkol kay Solomon sa buong kilalang mundo. Mga hari at reyna mula sa malalayong lupain ang gustong makilala ang hari na pinagsamang karunungan at yaman. Isa sa kanila ang pinakatanyag, ang reyna ng Sheba. Nang marinig niya ang mga kwento tungkol kay Solomon, hindi siya agad naniwala. Kaya nagpasya siyang siya mismo ang magpunta. Naglakbay siya ng malayo kasama ang maraming tauhan, dala ang mamahaling regalo at kakaibang mga handog. Pagdating niya sa Jerusalem, sinubok niya ang karunungan ni Solomon. Nagtanong siya ng mahihirap na tanong, pero isa-isa itong sinagot ni Solomon ng malinaw, matalino at may lalim. Walang tanong na hindi nasagot, namangha ang reyna. At sinabi niya kay Solomon, totoo pala ang lahat ng narinig ko sa aking bayan tungkol sa iyong karunungan. Ngunit hindi ako naniwala hanggat hindi ko nakita mismo. At ngayon masasabi ko, ni kalahati ng iyong karunungan ay hindi man lang nasabi sa akin. Doon napatunayan ng buong mundo. Si Solomon ay hindi lang mayaman, hindi lang makapangyarihan. Siya ay isang haring binigyan ng Diyos ng pambihirang karunungan. Hindi lang karunungan ang kahanga-hanga kay Solomon. Pati yaman at karangyaan niya ay naging alamat. Sa panahon ng kanyang pamumuno, sagana ang Israel sa ginto, pilak at mamahaling bato. Ang trono ni Solomon ay gawa sa ivory, puting bahagi ng pangil ng hayop at binalutan ng purong ginto. Ibig sabihin, kahit upuan ng hari ay napakamahal.
Sa buong kaharian ramdam ang kasaganaan, umunlad ang kalakalan, dumami ang produkto, at halos lahat ay may sapat. Ayon sa kasulatan, lahat ng inuman ni Haring Solomon ay gawa sa ginto. Maging ang mga gamit sa hapagkainan sa House of the Forest of Lebanon ay purong ginto rin. Halos walang pilak. Bakit? Dahil noong panahon ni Solomon hindi na pinahahalagahan ng pilak. Ganun kasagana ang ginto. Pero si Solomon ay hindi lang hari. Isa rin siyang manunulat. At hindi basta manunulat. Siya ay inspirado ng Diyos. Sa kanyang mga isinulat, ipinasa niya ang karunungan ng Diyos sa mga susunod na henerasyon. 3 aklat sa Bible ang iniuugnay kay Solomon: Proverbs, Ecclesiastes at Song of Songs. Sa Proverbs, nagbahagi siya ng praktikal na payo sa buhay. Ayon sa kanya, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Ibig sabihin, ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa paggalang at pagsunod sa Diyos. Sa Ecclesiastes, ipinaliwanag niya na panandalian lang ang buhay. Kayamanan, kapangyarihan, kasikatan, lahat ay lilipas. Kaya ang mahalaga, ayon kay Solomon, ay ito: fear God and keep His commandments. Ibig sabihin, igalang ang Diyos at sundin ang kanyang utos. At sa Song of Songs, ipinagdiwang niya ang pag-ibig sa pagitan ng lalaki at babae. Isang tula tungkol sa tunay na pagmamahalan, malalim, tapat at wagas. Dahil dito iniwan ni Solomon ang isang napakalaking pamana, karunungan, aral sa buhay at mga salitang binabasa pa rin hanggang ngayon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may isang malaking pagkakamali si Solomon. Isang tukso na unti-unting sumira sa kanya. Sa kabila ng malinaw na babala ng Diyos, nahulog ang puso ni Solomon sa mga dayuhang babae. Hindi isa, hindi 10, kundi daan-daan. Ayon sa Bible, meron siyang 700 wives na mga prinsesa at 300 concubines. Ibig sabihin, mga babae sa harem ng hari. At malinaw ang sinabi ng kasulatan. At inilayo ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa Diyos. Sa loob ng napakagandang palasyo ni Solomon, gawa sa bato at cedar wood, may isang lihim, isang harem ng 1,000 babae, mula sa mga prinsesa ng Ethiopia hanggang sa mga anak ng Pharaoh ng Egypt. Bawat isa may sariling kultura, sariling paniniwala, sariling Diyos. At unti-unti, ang mga paniniwalang iyon ay pumasok sa buhay ni Solomon. Ang palasyo ay napuno ng tawanan, bulungan at awitan. Pero kasabay noon, unti-unting nawala ang kanyang katapatan sa Diyos. At dito magsisimula ang pagbagsak ng pinakamatalinong hari sa Israel. Hindi lang basta mga babae ang nasa palasyo ni Solomon. Bawat isa sa kanila ay may halaga sa politika at kultura ng kaharian. Sa pamamagitan ng mga babaeng ito, nakabuo si Solomon ng alyansa sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin, para maiwasan ang gera at mapanatili ang kapayapaan, pinakasalan niya ang mga prinsesa mula sa ibang lupain. Dahil dito lumawak ang kaalaman ni Solomon tungkol sa iba't ibang tao, kultura at kaugalian. Pero may kapalit ito. Sa loob ng palasyo, hindi lang kapayapaan ang pumasok. May selosan, may inggitan at may intriga. Isang pabor lang mula sa hari, pwede nang magpasiklab ng alitan sa pagitan ng mga babae sa palasyo. At mas malala pa rito, may mas madilim na bagay na pumasok sa Jerusalem. Kasama ng mga dayuhang babae, pumasok din ang kanilang mga Diyos. Hindi lang kwento, hindi lang alaala. May mga pari at ritual na dinala mismo sa Israel. Unti-unti, may mga rebulto at altar para kina Ashtoreth, Baal, Milcom at Molek, mga Diyos ng karatig bansa na itinayo sa matataas na lugar. At si Solomon, ang haring nagtayo ng napakagandang templo para sa Diyos ng Israel, ay siya ring nagpagawa ng altar para sa ibang Diyos. Dito nagsimula ang kanyang pagbagsak. Ang puso ni Solomon ay unti-unting lumayo sa Diyos. Ang karunungang galing sa Diyos ay napalitan ng maling paghatol. Nakita ito ng Diyos at nalungkot siya at nagalit. Hindi dahil kulang si Solomon sa biyaya, kundi dahil tinalikuran niya ang utos ng Diyos. Kaya binalaan siya ng Diyos. Dahil sinuway mo ang tipan ko at hindi mo sinunod ang mga utos ko, kukunin ko ang kaharian sa iyo at ibibigay ko ito sa iba. Malinaw ang babala. Hindi agad kukunin ang kaharian habang buhay pa si Solomon. Pero pagkatapos ng kanyang kamatayan, mahahati ang Israel. Ang dating nagkakaisang kaharian ay magiging watak-watak. Ang kasalanan ni Solomon, ang pagsamba sa ibang Diyos at pagsuway sa Diyos, ang nagtanim ng binhi ng pagkakawatak-watak sa Israel. Si Solomon, ang pinakamatalino at pinakamayamang hari, ay bumagsak dahil sa tukso. Naging babala siya sa mga susunod na henerasyon na kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka makapangyarihan, kapag tinalikuran mo ang Diyos, babagsak ka pa rin. Dahil sa isa sa sarili niyang isinulat sa Proverbs, may ganitong paalala:
May daan na tila tama sa paningin ng tao pero ang dulo nito ay kamatayan. Hindi nagtagal nagsimulang lumitaw ang mga kaaway ni Solomon. May mga rebelde sa loob ng kaharian at may mga banta mula sa labas. Isa sa kanila ay si Jeroboam, isang opisyal ni Solomon. Lingid sa kaalaman ng hari, si Jeroboam ay pinili ng Diyos. Sa pamamagitan ng propetang si Ahijah, isang propeta taong ginagamit ng Diyos para maghatid ng mensahe, sinabi ng Diyos kay Jeroboam, "Kunin mo ang 10 tribo. Aagawin ko ang kaharian kay Solomon at ibibigay sa iyo ang karamihan nito." Ibig sabihin 10 tribo ng Israel ay hindi na mapapasailalim sa anak ni Solomon. Alam ni Jeroboam na may itinakdang kapalaran para sa kanya. Alam niya na may propesya tungkol sa kanya. Na balang araw siya ang mamumuno sa malaking bahagi ng Israel. Kaya naghimagsik siya laban kay Solomon. Unti-unti, ang kahariang dating tahimik at masagana ay nagsimulang mabahiran ng pagkakahati at kaguluhan. Ang karunungan at kasaganahan na minsang ipinagmamalaki ng pamumuno ni Solomon ay unti-unting nanganganib. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may sandaling nagising ang konsensya ni Solomon. Napagtanto niya na wala talagang saysay ang pagsamba sa ibang Diyos, ang labis na paghabol sa kayamanan at ang pagkalulong sa makamundong kasiyahan. Kaya ibinuhos niya ang laman ng kanyang puso sa isang aklat, ang Ecclesiastes, isang aklat sa Bible na nagsasalaysay ng paghahanap ng kahulugan ng buhay. Dito inamin ni Solomon ang kanyang pagkadismaya, ang kanyang pagod at ang kanyang mga tanong tungkol sa buhay. Sinabi niya, walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Sa simpleng salita, parang sinasabi niya na kahit na nakuha niya ang lahat, kayamanan, karunungan, kapangyarihan, kung wala ang Diyos sa sentro ng buhay, wala pa ring tunay na saysay. Sa huli, naunawaan ni Solomon ang isang mahalagang katotohanan. Tanging sa Diyos lang matatagpuan ang tunay na kapayapaan at layunin ng buhay. Yan ang iniwan niyang mensahe sa mga susunod na henerasyon na ang kaligayahan na galing sa pera, kapangyarihan at luho ay panandalian lang. Pagkatapos ng 40 years na pamumuno, pumikit na ang mata ni Solomon. Iniwan niya ang isang pamana ng karunungan at karangyaan pero iniwan din niya ang isang kahariang malapit ng mabiyak. Ang kanyang anak na si Rehoboam ang umupo sa trono. Pero mula pa lang sa simula, ramdam na ang tensyon at pagkakahati sa Israel. Ang pagkamatay ni Solomon ang nagmarka ng pagtatapos ng isang ginintuang panahon sa kasaysayan ng Israel. Gayunman hindi tuluyang nawala ang kanyang alaala. Nabuhay ang kanyang pangalan sa kanyang mga isinulat at sa mga aral na iniwan ng kanyang buhay. Mga aral tungkol sa karunungan, pagkakamali at pagsisisi. Sa kabila ng kanyang mga kasalanan, ipinakita ng huling bahagi ng kanyang buhay na mahalagang ibalik ang Diyos sa sentro ng puso. Ngayon may isang kakaibang detalye tungkol kay Solomon na hindi galing mismo sa Bible, kundi sa mga alamat at sinaunang sulatin tulad ng Testament of Solomon, isang sinaunang aklat na hindi kabilang sa Bible. Ayon sa mga kwentong ito, mayroon daw si Solomon ng isang singsing, tinatawag na Ring of Solomon. Sinasabing ibinigay ito ng Archangel Michael, isang makapangyarihang anghel ayon sa tradisyon. Ang singsing na ito raw ay nagbibigay kay Solomon ng kakayahang kontrolin at paalisin ang mga demonyo. Ginagamit daw niya ito para utusan ang mga demonyo na tumulong sa pagtatayo ng templo sa Jerusalem at sa iba pang gawain. Mahalagang tandaan, ang mga kwentong ito ay simboliko at alamat, hindi literal na turo ng Bible. Ipinapakita lang nito kung gaano kalaki ang paghanga ng mga tao noon sa karunungan at kapangyarihan ni Solomon. Sa huli, ang kwento ni Solomon ay kwento ng taas at baba ng buhay ng tao. Ipinapakita nito na kahit ang pinakamatalino at pinakamakapangyarihan ay pwedeng matukso at magkamali. Pero ipinapakita rin nito na laging bukas ang awa at kapatawaran ng Diyos para sa mga nagsisisi at bumabalik sa Kanya.